Hi everyone! Welcome to My Goodness! Guys, ngayon gagawa tayo ng tinapay ulit. At ang tawag ko dito ay wheat tuna buns. Ito ay isang wheat buns na may palamang tuna pastel sa loob. Okay, so gawin na natin. Masarap ito. So just make sure to click subscribe and hit the bell notification button para na-inform kayo every time may new upload ako sa aking channel. Simulan na natin ang pagluluto. Today guys, gagamit tayo ng fine wheat flour. So ito yon. Okay. Nabibili ito sa mga baking store or meron din ako sa description box ng pinagbibilan ko ng aking fine wheat flour. Now, all the measurements nito, makikita nyo rin sa description box. And then, the usual na ginagawa natin pag gumagawa tayong tinapay, gagawa ako ng roux or yung tinatawag na bread improver natin para sa ating recipe o yung ibang tawag ay tanzong or udane. So, pareho lang naman yung purpose nung mga yon, to improve the texture ng ating bread at the same time malambot siya for several days kahit sa mesa nyo lang iwan at fluffy yung ating dough o yung maganda yung form niya. Before tayo mag-start, ang una natin gagawin ay papainitin natin yung ating milk. Ito yung half cup or 125 grams ng milk. Ito din yung kalahati niya, yung 125 grams din. So, a total of 250 grams itong ating milk na gagamitin. Okay. So, 125 grams lang ang gagamitin natin para sa ating roux or udane. Papainitan ko to sa microwave for 1 minute para maging hot. Umuusok-usok na siya. Pwede nyo rin gawin ito sa stove nyo. Okay, so guys, ito na yung ating hot milk. Yan. Umuusok-usok pa yan, guys. So, dapat ganon. Hindi mo naman siya pakukuluin, but to the point na pag initan nyo siya sa stove, yung pataas na yung milk, patayin nyo na yon. So, okay na. Kukuha lang tayo ng half cup of flour dito sa ating measurements. So, this is 590 grams o 4 cups of fine wheat flour. Ngayon, bakit kaya yung 4 cups ay naging 590 grams? Eh, usually, 500 grams lang pagdating sa bread flour. No? Mas mabigat ito kaysa sa normal na bread flour. Ito, hindi nyo na kailangang salain. So, mix lang natin. Parang niluluto natin yung ating flour. Yan. Para maging paste-like. At ito yung ating magiging bread improver. Now, as I always advise, pagka gagawin nyo na itong commercial baking, binibenta nyo na at maramihan na ang gawa nyo, like 4 kilos, gamit na kayo ng commercial bread improver kasi mahirapan na kayong gumawa ng ganito. Medyo tedious pag maramihan na. Actually, sa iba, yung udane, pagka mix mo na ganyan, itatabi mo muna. Palalamigin mo and then itatabi mo sa ref, kinabukasan mo pa siya gagamitin. So, yun yung udane process. Pero kasi, kapos tayo sa oras, pwede naman din ganito lang. Para magiging tanzong ang kalalabasan niya. Okay. Set aside para lumamig. And then, mag-start na tayong mag-mix sa ating mixer. So, I'm using the dough hook attachment. Pwede rin nyo itong i-knead by hand. Madali lang naman, guys. So, unahin ko yung mga liquid. So, I have yung kalahati pa ng milk. Ito yung ating vegetable oil. Guys, you can also use coconut oil para mas healthy. Brown sugar, yung ating 2 eggs, I use only small size. Mix na natin yung ating vanilla. yung ating instant yeast.
wheat flour. The rest, after natin tanggalan ng half cup. And ito naman yung ating roux or canzong. So, check lang natin yung temperature. Pwede nyo nang ilagay. Pwede na natin tong i-mix hanggang mag-mix yung mga ingredients. Then, habang nagme-mix yan, pwede nyo nang isabay yung iodized salt. So, wag na wag nyong kakalimutan yung iodized salt, guys, kasi importante yun dito sa ating binibake. Mapapansin nyo, pag kinain nyo yung tinapay, parang may kulang na lasa. Kahit 1 teaspoon lang yun. Dahil lang salt, it enhances the flavors of all the ingredients na nilagay natin. Kaya, very important ang purpose ng salt. Okay, and then, mix natin itong ating dough for 7 minutes. Okay, if you're doing it by hand kneading, you have to do it for 15 minutes. Until makapasa siya doon sa tinatawag nating window pane test. Okay, so balikan ko kayo after ma-mix ito. Okay, so guys, after 7 minutes, check na natin. Medyo sticky, but that's just fine. Medyo stretchable naman na. Ayan. So, hindi na natin, guys, tatanggalin tong ating dough dito sa ating mixing bowl. Ni-scrape ko lang yung mga gilid. Dito na natin siya paalsayin. So, okay na to. Kasi, pag tinitingnan ko naman, yan o, stretchable. I-grease lang natin yung gilid ng bowl ng oil. Then, takpan natin ito ng cling wrap or kahit na kitchen towel. And then, paalsayin natin ito ng 1 hour up to 1.5 hours. Okay, so ngayon guys, habang pinapasa natin yung ating tinapay, gagawa tayo ng filling, yung ating tuna pastel. Okay. So, simple lang ang pagluto nito guys, hindi siya masyadong komplikado. Mix lang lahat. Guys, yung pagluto nitong tuna pastel, I have a link on the description box para meron kayong step by step. Pero mostly, mix lang ito lahat. So, naggisa lang ako sa butter ng sibuyas, bawang, tuna, and veggies. Nilagay ko na rin. Yung ating veggies, yung mixed veggies or yung frozen veggies. Pwede rin naman bumili kayo sa mga groceries yung in can na corn, peas. Pero kasi yung mixed veggies may carrots na. So, mas gusto ko yon. And then, nilagyan ko lang siya ng sliced mushroom na nasa sachet lang. That's the 100 grams na sliced mushroom. Yun lang naman yung nilagay natin. Sa description box, ilalagay ko naman yung mga ingredients. But mostly, mix lang ang pagluto nito, guys. I use tuna na hot and spicy. Yung ganitong size lang. Okay, dalawa. And then, hayaan lang natin itong mag-simmer. Kung gusto nyo makita yung detailed step-by-step procedure nito, I will be putting some link on the description box yung paggawa ng tuna pastel. So, ganun din naman yung paggawa nito. Tinanggal ko lang yung hotdog kasi gusto nating maging meatless yung ating filling. Para tuna lang talaga. At veggies. And then, lalagyan natin ng konting milk. So, this is just 1/4 cup of milk. Doon sa tuna pastel, ang ginamit ko doon ay
all-purpose cream. So, kung meron kayong all-purpose cream, pwede rin naman yun. Just 1/4 cup will do. And then, lagyan ko lang siya ng parsley. So, you can add 1 teaspoon or 1 tablespoon, depende sa inyo. Depende sa panlasa nyo. So, kayo nang bahala pagdating dun sa herbs. Pwede rin kayong gumamit ng basil. At this point, lalagyan ko na ito ng seasoning. So, kailangan tikman nyo muna kasi ang tuna may lasa na yan. Konting salt lang. I'm using a Himalayan pink salt. So, type na type ko ito kasi may grinder na siya. Tapos mura pa. Gusto ko rin yung grinder niya, maganda. Then, lagay tayo ng yung Sunbest. I like it talaga. And then, itong ating pepper, si ang bango. At saka, syempre, mas malasa. At konti lang ilagay mo, okay na. Alright. And then, maglalagay tayo ng konting cheese. So, this will add flavor. Regular cheese lang gamitin nyo. Hindi kailangan ng quick melt. Mga 1/4 lang ng cheese. So, be careful din kasi oops, may nasama. Be careful din kasi maalat na yung tuna. Tapos, pag naglagay kayo ng salt, dapat hindi nyo masyadong mapaalat yung timpla. Okay, mix natin. Ang bango na. Ang bango ng parsley na amoy ko. Sinisimmer na lang natin para maubos yung water. Check natin ulit yung lasa after nung cheese. Baka maalat. Sarap siya. So, wala na kayong kailangan ilagay guys na mga seasoning na iba pa. If you are fan of putting hot dogs, okay lang din naman. Kung okay sa inyo. But use the brown one. Para hindi niya mahawaan ng kulay yung ating tuna. Kasi papangit yung kulay. Pwede na to. Medyo tuyo na. So, patayin ko na yung apoy. Alright guys, so after 1.5 hours, ito na yung ating dough. Ayan. Dapat 1 hour lang to, kaya lang may ginawa ako. So, ginabayaan ko lang umalsa. Okay lang yon. Punch na natin. Ayan. And then, lipat na natin sa ating kneading mat. Then, check ko lang yung weight ng ating dough. Okay. So, ayan, mga 60 grams, guys. 60, 61, okay na yon. So, we were able to come up with 19 pieces of dough. Para kung eksaktong 60 grams nyo, makakagawa kayo ng 20. Pero kasi ako, sumobra to. May 62, may 63 grams. So, okay lang yon. Pero kung paninda, dapat eksakto ang weigh nyo. Okay. And then, next natin gagawin, bilugin lang natin to isa-isa. Yan, ganyan. Para mas madaling lagyan ng palaman o filling. Kasi malambot itong dough na to. Kalimitan kasi ng mga wheat bread or wheat buns, matitigas. Lalo na yung mga nabibili sa grocery. So ito kasi medyo sticky ang dough pero malambot ito.
Okay, so ito na guys. Nabilog na natin lahat. And it's time na para maglagay na ating filling. So itong una kong binilog kanina, ito yung una kong lalagyan ng filling. Pa-flatten ko lang. Kung kailangan nyo mag-dust ng flour, mag-dust kayo, lalo na kung medyo malagkit or madikit siya. Okay lang yung guys, kasi yung flour hindi naman nasasama sa mixture. Hindi na maapektuhan yung lambot niyan, kasi hindi na yan mamimix. Nasa ibabaw na lang yan. So, ito na yung ginawa nating filling kanina. Ayan. So, mag-scoop lang ako. So, this is a 1 ounce scoop. Ayan, para hindi lang dumikit sa kamay nyo. Okay. Then, medyo banat-banatin lang yung dulo. Ayan, dinidikit-dikit ko lang. Iikutin nyo lang para mag-seal. Ayan. So, that's it. Okay. Set aside lang natin dyan. Mga nagawa natin. Then, go to the next one. Scoop lang ako. Banatin nyo lang yung mga gilid. Pasok lang. Seal na natin. You have to make sure na sealed yung inyong dough para hindi lumabas yung palaman. Okay. Okay. Tabi lang natin dyan. Next. Para hindi lang siya malagkit. Okay. Pwede rin ganito guys. Yan. Seal nyo dito. At gano'n. Lalo na kung nahihirapan kayo dun sa technique na binibigay ko. Kasi gano'n yung paggawa ng siopaw. Kung paano sinisil. Yan. So, pwede rin naman gano'n. Whichever way na mas madali para sa inyo, it takes practice sa pag-seal nitong ating dough. Ayan. Huwag na kayong gumamit ng rolling pin. Kasi masyadong ninipis. Okay? Minsan nabubutas yung ibabaw. Lumalabas yung filling. So, kamay na lang. Ayan. There. Yung ginagawa ko kasi kung paano ginagawa ang paggawa ng siopaw. Okay. That's it. Okay. We're done. So, sakto lang yung ating tuna. And then, next, nilagyan ko na ng mga parchment paper yung ating baking sheet. So, I'm using a 12 by 16 inch baking sheet. Now, inoil ko muna yung ilalim bago ko dinikit yung parchment para hindi gagalaw. Okay. So, next na gagawin natin, bago ko ilagay, dust lang ako ng konting flour lang. Gagawin ko siyang parang yan, elongated or parang oblong yung shape. Okay. So, depende na sa inyo
Kahit naman hindi, okay lang. Kung bilog mas gusto nyo, okay lang din naman. Just so iba yung tsura niya. Okay. So, ito na yung first batch natin. So, this is 9. This one. So, cover lang natin ito ng plastic or pwede ng kitchen towel nyo. Then, papasayin lang natin ito ng mga 1 hour. Check nyo muna kung naging fluffy na yung itsura. Pero kung hindi, you can extend it up to 1.5 hours. Depende talaga sa result ng pagpapaalsa nyo kasi depende rin ito sa temperature sa inyong lugar. Okay, so balikan natin ito. Okay, so guys, after an hour, ito na yung itsura ng ating mga dough. Pakita ko sa inyo. Definitely umalsa na kasi kanina medyo maliit lang ito. Yan. So, nagdikit-dikit na. Gagawin lang natin, babrush lang natin ng milk. So, milk lang ito. Hindi ko nilagyan ng egg. Kasi yung wheat flour naman, meron na siyang color. May makikita niyo yung grainy texture. Pabrush ko lang siya ng konting milk para a little bit brownish yung color ng ating bread. At para mailagay ko yung ating sesame seeds sa ibabaw para didikit. So, very light lang to guys. So, while I'm doing this, nagpe-preheat na ako ng oven to 180 degrees Celsius. So, dapat ma-preheat nyo yun 10 to 15 minutes bago nyo isalang ito. Yung ating unang batch. Pag milk ang ginagamit nyo, magiging a little brown on top lang ang mangyayari. Pero pag sinamahan nyo ng egg, magiging parang golden brown. So, on this one, hindi naman na siya necessary kasi may color ang wheat. Okay. So, I'm done. Lalagyan ko lang siya ng black sesame seeds. So, you can also use white sesame seeds. Ready na to for our oven na pinreheat natin for 180 degrees Celsius. Okay, balikan ko kayo pagkaluto. Alright guys, so ito na yung ating na-bake na tuna wheat bread. It's made of wheat flour na merong tuna filling. Okay, so this was baked for 18 minutes. Ito yung pinakahuli kong binake. Hindi siya masyadong toasted. Okay, yun. Ito yung 20 minutes. Mas toasted siya. Okay. So, whichever you prefer. So, the baking time is normally 18 to 20 minutes. So, pakita ko lang din sa inyo yung ilalim. So, ayan. Hindi naman siya sunog. It's just brown. Ganyan talaga pag wheat bread. Pero dito sa 18 minutes, mas less yung pagka-brown niya. Pero super hot, kaya hindi ko pa makakain yan. Diba? Soft pa rin. Super nice. Ayan. Yung ating filling. Pang coffee shop. Masarap. Alam nyo guys, simula natutunan ko yung paggawa nitong wheat bread na hindi matigas. Kagaya na nabibili sa mga groceries. So, I really love baking wheat bread ngayon kasi healthy na. Tapos hindi siya gano'n na parang lasang papel na hindi mo matake kumain ng wheat bread kasi hindi siya masarap. Pero pag ito yung ginawa nyo, nako, walang halos pagkakaiba sa normal na bread.
Ang gandang ibenta. Diba? Ang sarap ng tuna. Very healthy. So, magandang iregalo sa ating mga kaibigan, relatives na hindi na pwede ng meat. Tapos, wheat bread pa siya. Yung anghang niya, hindi naman ganun ka-anghang na maanghang. Sakto lang siya. Pang coffee shop talaga. Promise. Pwede nyo rin i-adjust ang sugar level nito. Babaan nyo. Okay lang yun. Walang problema. Depende na sa inyo. Alright. So, gawin nyo na guys sa mga bahay nyo. Masarap ito. Masarap siya. Naku, aliit lang ng gastos nyo. Pero, nakapag binili nyo sa mga coffee shop or mga bake shop sa mall, doon nyo lang yan mabibili. Mahal siya. Hey, have a great day everyone. Thank you for watching this video. Bye!